Nanawagan ang Malacanang kay Vice President Sara Duterte na huwag magbulag-bulagan sa mga nagawa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mismong si BP Duterte na ang umaming wala siyang personal na galit sa Pangulo at hindi siya nakaranas ng masamang pagtrato mula rito bilang tao o bilang pangalawang Pangulo. Sinabi rin ni Yusek Castro na sa kabila ng mga pagbabatikos ng pangalawang Pangulo at ng madalas nitong pagbiyahe sa ibang bansa, hindi naman umano gumanti o naglunsad ng personal na pag-atake ang Pangulo laban sa Vice Presidente. Dahil dito kinwestiyon ng Malacanang kung bakit umano naging personal ang mga pagbatikos ni BP Sara laban kay PBBM, kabilang ang mga nauna nitong pahayag laban sa Pangulo at sa unang ginang. Nagpapatunay ito sa kanya na galing mismo na ang Pangulo ay hindi nagkaroon ng masamang pagtrato sa kanya bilang tao at bilang Vice Presidente. Sa totoo nga, kahit hindi siya nagtatrabaho at lagi siya nasa ibang bansa, wala tayong madidinig kay Pangulo Marcos Jr. Pero bakit pinersonal ng Vice Presidente yung galit niya? Inakusahan din ng palasyo ang kampo ng pangalawang Pangulo na nagpapalaganap ng kaguluhan habang ipinapalabas na nasa krisis ang bansa para makuha umano ang posisyon ng Pangulo. Pinapalabas niya na walang kakayanan daw mamuno at ang bansa ay in chaos. Sa totoo lang, sino ba ang gumagawa ng kaguluhan? Sino ba yung nagbabalak ng destabilization? Hindi ba ang grupo nila? Dahil gusto nilang makuha yung posisyon mula kay Pangulo. Paalala ng Malacanang, hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pagpapahayag upang magpakalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon. Dagdag pa ni Yusek Castro, hindi totoo ang pahayag ni BP Sara na walang nagawa ang administrasyon at itinuro ang mga proyektong pabahay at mga hakbang sa pagtugon sa pagbaha, kabilang ang mga ipinatutupad sa Davao City.